Hi. Hi. Kakala niya tinuuna. Ang gising po yan. Kasi palagi ko unahan. Dahil tinuunahan. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Andito po tayo sa ikalawang bahagi. Kanina, ginanap natin ang panalangin. Ito yung pag-ibisa natin na tayo ay humihiling sa Diyos. Ipinapaabot natin sa Kanya ang ating mga hinanaing, mga pagkakasala, at anumang mga bagay na nais natin mangyari sa ating buhay. At patawarin tayo at kahabagan tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon, andito naman tayo sa ikalawang bahagi na kung saan ang Diyos naman ang may programa na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tinapay. Ngayon, yung mga tumatayo po dito sa unahan, hindi po siya tumatayo bilang isang tao lang na nagsasalita sa sariling kanya. Kundi, sa ipiniran ng Diyos upang mangaral ng Ebanghelyo nang sa ganon, ang mensahe niya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, ito ay ipaparating sa mga natin na nakikinig at bibigyan ng buhay. Kasi kung halimbawa magbabasa lang tayo ng kasulatan, walang guidance ng Holy Spirit, walang nagtuturo, kung nagpapaliwanag, hindi po natin siya ma-interpret na maayos. Kasi kung aasa lang tayo sa sarili nating karunungan, ang salita ng Diyos ay banal, kinakailangan naman yung mga sinugo niya na tagapangaral ang siyang magpapaliwanag na nasa atin. So yan. Ngayon po, ang pagkasahin ko ang unang aralin ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos sa Kapitulo 9, versikulo 33 hanggang 37. Magbibigay tayo sinabi, sino ba si San Marcos? Kung bubuksan po natin ang talabuhay ng ating dakilang Panginoon, hindi po nababanggit ang pangalan Marcos. Dahil siya po ay tinawag ng Diyos nung nangangaral na si Apostol Pablo. Kaya hindi po siya apostol, kundi siya lingkod ng Diyos, bunga ng pangangaral ni Apostol Pablo, na nagsulat din ng mga kasaysayan ng ating dakilang Panginoon ayon sa kalooban ng Espiritu Santo. Pero bakit niya na-i-detalye yung mensahe na pangyayari sa ating dakilang Panginoon kung hindi nakakilala o nakita ang ating dakilang Panginoon? Pagkataka tayo, paano niya na ipapaliwanag yung mga pangyayari samantalang hindi niya pa naman nakita ang ating dakilang Panginoon? Pero dahil nga sa kalooban ng Espiritu Santo na siyang nananahan sa isang tao, kaya niyang ipaliwanag ang mga pangyayari. Ganito po ang pangyayari na sinulat niya. At sila ay nagsidating sa Capernaum. At nang siya ay nasa bahay na ay tinanong niya sila, ano ang pinagkakapiranan ninyo sa daan? Kung tatanungin po natin ang ating sarili, si San Marcos, wala. Bakit alam niya na nagkakapiranan ang mga alagad ng ating dakilang Panginoon? Sa totoo lang po, ang pangangatwiranan, nagpapasikatan po siya. Kasi ang pangatwiran, ang pinaka-root niya, tuwid. Ibig sabihin, kapag nagsalita isa, hindi, ganito ang totoo. Sasabihin naman isa, hindi ganito ang totoo. Yun po yung nagkakatwiranan. Tama na nga yung sinabi ng isa, sasabihin pa ng isa, ito ang tama. At ito ang mas tama at ito ang pinagkatama. Kaya ganyan po ang pangangatwiranan. Sa buhay natin ngayon, nangyayari din po yan. Naakala natin, perfecto tayo, na alam na natin ang lahat. Pero sa totoo lang po, alalahanin palagi natin, tayo ay walang kwentang bagay na pinulot
lamang sa isang maruming kalagayan, pinatawad ng Diyos sa makatwid bagay nilinisan at ngayon ginagamit niya. Katulad ng isang tasa, napulot lang, nilinisan at gayon pinakikinabangan at tayo po yun na hindi po dapat magmalaki sa ating sarili. Kaya wala po tayong may gagahilan para magmatuwid sa ating mga sarili. Sapagkat sinasabi, walang matuwid, walang kahisa. Araw-araw, pwede tayong magkasala, pwede tayong mamahama. Pero kung nandyan ang Espiritu Santo, pag-iingatan po natin ang ating mga sarili. Lalo na sa pagmamatuwid. Mas maigi pa yung halimbawa, katulad ka lang ng isang lalagyan na para palaging nangangailangan na lagyan. Kaysa magmatuwid. Kasi yung pagmamatuwid, ang pinag-uusapan ko dyan, pride, ego. Dahil nagpapataasan po sila ng kanilang karunungan. Umiiral po doon ang kataasan ng pag-iisip, pagiging magkasarili upang patanggal sa sarili. Ngayon po, kung tayo po ay ginamit lamang ng Diyos para pagunahan niya ng kanyang kapangyarihan, ipaunawa ang mga lihim na bagay ng Diyos, lalo na ng Ebanghelyo, wala po tayong maipagmamalaki. Di ako man, sino man tumatayo dito sa unahan, ipinangangaral ang Ebanghelyo, hindi lang sa inyo, kasama po kami sa tagapakinig ng salita ng Diyos. Kaya, tagatanggap din kami. Bibig lang ang ginagamit namin, hindi magkasabay yan. Pero yung tainga, pinakikinggan namin yung mga sinasabi namin para ma-apply din namin sa ating mga sarili. Yan po ang ibig sabihin niya. Kaya kahit ako man, hindi pwedeng magmatuwid. O kahit sino man sa atin, o mga tigranan, sapagkat isa lang po ang mabuti, isa lang ang matuwid sa makatuwid bagay, ang Diyos. Kahit ang ating dakilang Panginoon man, nung tawagin siyang mabuti, hindi niya inari ang isang bagay dahil nasa kalagayan siyang tao. Kaya iniingatan din niya ang kanyang sarili. Ngayon, ano yung pinagkakatwiran namin nila sa daan? Tatapwat, hindi sila nagsiini sapagkat sila ay nagtatalo sa daan kung sino ang pinakadakila. Ang pinag-uusapan po nila kung sino ang pinakadakila. Sa atin, pinaka-the best. Sa ating mga sarili, tanongin natin, the best na ba tayo sa ating kapwa? Kung nanggagaling lang sa sarili nating bibig na mas magaling ako sa ating kapwa, ibig sabihin, sinungaling tayo. Dahil, nandyan po yung kataasan. Sa totoo lang po, ang pinakadahilan o pinakasusi para sa pagtatagumpay dito sa ibabaw ng sanlibutan, walang iba. Ang halimbawang ginawa ng ating dakilang Panginoon, ang kanyang kapakumbabaan. Na hindi siya nag-isip, itanyag ang kanyang sarili o magmalaki man sa kapwa, kundi ang palagi niyang ipinagmamalaki at nagsubo sa kanya. Hindi na po yung inako. Pero yung mga tinawag niya na sumunod sa kanya, nagkakatwiranan sa daan tungkol sa kadakilaan. Sa totoo lang po, para malaman natin ang ating status sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, tanungin natin yung nasa paligid natin. Tanungin natin yung kapitbahay natin. Tanungin natin yung kakilala natin. Ano ba ang maganda na ginawa ko sa sarili ko? At ano ba ang masama ko na ginawa sa sarili ko? Tanungin natin sila. Gawin natin silang salamin ng ating mga sarili para sa ganun makapag-ingat po tayong magmalaki. Sa totoo lang po, hindi pwede galing sa sariling bibig. Sabi nga sa Bicol, nagbubuhat ng bangko. Kaya, kung yan ang palagi nating pamantayan sa pang-araw-araw na pamumuhay, ang sarili nating bibig ang magmamalaki, ibig sabihin, wala sa atin ang kapakumbaba. Lalo na siguro kung may kausap ang iba, na nagmamalaki sa sarili, hindi ka rin naman magpapatalo dahil ugali na. Pero kung tayo pinamumunahan ng Espiritu Santo, paghahari sa atin ang kapatumbabaan sa bawat oras ng hininga ng ating buhay. Halimbawang ginawa ng ating dakilang Panginoon na dapat natin sundan ang kapatumbabaan
Ganun po dapat. Ngayon, dito sa pangyayari ito, dahil nakitapansin ng ating dakilang Panginoon na nangatiranan sila tungkol sa kadakilaan, kumbaga, tinanong sila. Ngayon, anong nangyari? Hindi po sila nag-react. Sabi, sila'y nagsiimik. Ibig sabihin, may takot din sila nung masita sila na takot sila na nagkakatiranan. Kung sino ang pinakalakila, nung mapansin sila ng ating dakilang Panginoon, natahimik po sila. Yung kanyang mga agad. Ano ang kasunod? Ngayon, at siya ay naupo at tinawag ang 12. Exclusive lang sa 12 talaga. Doon sa tagasunod niya na pinili niya para sumunod sa kanya. Ano ang sinabi niya sa 12? At sa kanila yung sinabi niya, kung sino man ang ibig na maging una sa inyo, ay siyang maging mahuhuli sa lahat at lingkod ng lahat. Kung gusto nating mag-lead o maging leader o maging una sa lahat, kinakailangan natin maglingkod sa lahat. Kinakailangan natin tagapaglingkod tayo sa ating kapwa. Tatanungin natin, ano ba ang problema sis? Bakit hindi ka na nakakapunta ng templo? Ano ba ang problema sis? May kaalit ka ba? May narinig ka ba sa templo na hindi ka? Kumbaga, sabi sa Bicol, nagbantig sa iyong talinga na napakinggan mo lang. Minsan ka lang dumako ng templo, sabihin pa sa'yo, bakit ngayon ka lang siguro may sakit ka? Hindi ba kumbaga, magdaramdam tayo sa mga bagay na yan. Pero, sabi nga, kung gusto natin maging una, ay dapat siyang mahuhuli sa lahat. Halimbawa, gusto natin mag-lead. Mag-lead ako sa magnulian. Dapat lead ako dumating. Hindi pwede. Ang sinasabi nito, mahuhuli sa lahat, kinakailangan, alamin mo muna ang mga problema ng mga kasasakupan. Alamin mo na yung mga sitwasyon sapagkat iba-iba ang karanasan natin sa bawat araw. Iba yung nangyari nung Lunes, Martes, Biyernes, hanggang sa pagdating sa paglilingkod, apektado po yun. Kaya dapat inaalam po yun. Yun ang obligasyon ng isang leader na dapat hindi sa oras magpahuli, kundi tukunin yung mga mahalagang bagay kung bakit pinanghihinaan na ng loob umatin sa templo. Sabi nga, maging lingkod ng lahat. Paano kung paglilingkod? Kaaway man yan, kaalit, wala tayong kinikilingan, dapat lahat yan itinuturing natin kaibigan dahil umihiran ang pag-ibig sa bawat isa. Ngayon naman ginawa ng ating dakilang Panginoon para maunawaan ang kanyang mga alagad. At kinuha niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. At siya ay kanyang tinalong na sa kanila ay sinabi niya, ang sino man tumanggap sa isa sa mga ganitong maliit na bata sa aking pangalan ay ako ang tinatanggap. At ang sino man tumanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap, kundi iyon sa akin nagsugo. Ngayon, pansinin natin ang ginawang halimbawa ng ating dakilang Panginoon. Dahil nga, meron ng pagtatalo o pangangatwiranan yung 12 alagad ng ating dakilang Panginoon. Ang ginawa niya, dahil 12 lang naman yung kausap niya, kumuha siya ng bata doon sa paligid. Kinalong niya, sabi niya, ang sino man tumanggap sa isa sa ganitong maliit na bata, paano kung pagtanggap? Halimbawa ba, dumalaw sa bahay mo, kupkupin mo, yun na ba yung pagtanggap? Hindi po. Kundi, ang tanggapin natin, ano ang ugali ng isang bata. Sa totoo lang po, ang bata, kapag halimbawa nagsimba tayo, maingay, minsan, pinapagalitan natin. Sa totoo lang po, naparito tayo sa pangalan ng ating dakilang Panginoon. Pag pinagalitan mo ang bata, parang mo na rin pinagalitan ang Panginoon. Bakit anong sabi niya? Sapagkat ang bata, sabi niya, ang sino man tumanggap
maliliit na bata. Kinakailangan huwag nating bigyan ng pagtaramdam ang bata. Sapagkat sa kanila nananahan ang ating dakilang Panginoon. Bakit po? Ang bata, hindi siya marunong magtanim ng sama ng loob. Nag-away-away man sila, pero hindi po tumatagal ang pag-aaway nila, nagkakapamit na agad. Bakit? Dahil nga nananahan doon ang Espiritu ng Panginoon sa mga bata. Nagtatalo-talo sila, maya-maya hindi magkakapatid, nagsisigawan din. Pero maya-maya ang bakit-bakit na naman. Pero bakit kung sino pa yung mas naturuan na, mas tumagal na yung experience dito sa ibabaw ng sanglibutan, walang iba, yung mga may kulang na, bakit ang ginagawa nila magkaroon ng inis, ng puot sa kanyang kapwa, ng sama ng loob, ng hinanakit. Bakit yan iniipon natin? Kung tayo tinatawag templo ng Espiritu Santo, tapos ang naagaw dyan sa puso natin, galing puot, hinanakit, sama ng loob, may puwang pa ba ang Espiritu Santo dyan? Wala. Kaya anong mangyayari dyan? Sasabihin natin, ako'y lingkod ako sa nanduyan. Ako'y palagi akong nandyan. Ang totoo lang po, sa oras na kahit maliit lang na bagay, may hinanakit ka sa puso, walang buwang ang Espiritu Santo manahan sa ating puso. Magiging kaagaw niya po yun. Kaya ginawa niyang halimbawa, ang bata, nang sa ganon, tularan natin ang attitude ng bata. Ibig sabihin, dapat, sabi niya, ang tao, kinakailangan mamatay upang mabuhay. Sabi nga, maliban na ang trigo ay mamatay ay hindi siya mabubuhay. Ibig sabihin, sa buhay natin dito sa ibabaw ng sanglibutan, hindi natin pwedeng sabihin na okay na ako, mabuti na ako. Sa totoo lang po, kinakailangan natin aralin. Binigyan lang tayo ng chance ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago o paglilinis ng ating sarili nung tayong tawagin at bautismuhan. At ito ang pagbabago o pagiging isang bagong nilalang. You must be born again. Ngayon, tinanggap na natin yan na tayo magkasalang nagsisinat ng kaliglob sa Diyos. Dapat ang gawin natin bumarang ang gawain ng isang bata na kung saan ang pamumuhay natin, dapat alisin na natin yung dati nating attitude o ugali. Kung dati madamdamin tayo noon, ngayon lingkod na tayo ni Kristo at nanalangin ng Espiritu Santo, hindi na tayo magagalitin. Kung dati napupuot tayo sa ating kapwa, ngayon lingkod na tayo ng Espiritu Santo, hindi na tayo napupuot. Kung dati tayo noon, palagi masama ang loob sa ating kapwa, lalo na sa kapitbahay natin, palagi tayo sinisiraan. Ngayon, hindi na tayo sumasama ang loob. Ibig sabihin, yun na yung sinasabi, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo. Na dyan kayo'y tinatakan, nandiyan na yung Espiritu Santo sa puso natin. Tapos, galing ka pa rin, masama pa rin ang loob mo. Pwede ba? Sabi nga, ang bukal magay, binubukalan ng matamis at matay. Siyempre hindi. Dapat isa lang. Magpakatotoo po tayo. Kung mabuti tayong tao, stay sa pagiging mabuti. Lamang sumasama kapag nadadala ng kita ng laman. Ito na yung tentasyon pag pumasok na sa pagsubok. Pero dapat bumalik ka muli sa dati. Kaya po kung titingnan po natin, sa oras na tinanggap na natin na tayo'y pinanguna ng Espiritu Santo, huwag nating baliwalain ang salita ng Diyos. Ano man po ang ating katayuan, ay marunong na tayo, matagal na tayo sa paglilingkod. Ang importante po yun, palagi lang tayo sa kapakumbabaan. Handa tayong makinig ng aral dahil, halimbawa ako, matagal na ako sa paglilingkod. May bago dyan na nagpapahayag ng Ebanghelyo at tumatayo din dito sa una. Siyempre, kung umiilan yung kapakumbabaan, makinig ka. Uupo ka dyan, pakinggan mo dahil iba rin naman ang kalooban ng Diyos na inihahayag doon sa taong doon para pakinggan natin. Halimbawa po yun ang kapakumbabaan. Pero kung halimbawa, alam ko na yung sinasabi na paulit-ulit sa totoo lang po.
pinapractice natin yan linggo-linggo. Kung doon na sa langit, araw-gabi, na nagtatapuri ang mga anghel sa langit, nagsasamba, banal-banal ang makapangyarihan at dakilang Diyos. Dito pa lang, once a week na lang tayo magsimba, minsan, mas marunong pa tayo sa nagpapahayag sa unahan. Kaya po, manatili tayo sa kapakumbabaan katulad ng bata. Na ang bata, kapag pinapagalitan ng magulang, nakikinig, tumatanggap, umiiyak. Pero kapag pinatigas ng puso ng daya ng kasalanan, sasagot yan, makikipag-debate yan. Ito na yung nangyari sa mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Ang mahilig makipag-argue o makipagkatwiranan, hindi po dapat nangyayari yan sa lingkod ng ating dakilang Panginoon. Bakit po? Kung yung kasama niya pa nga ang mga alagad, napansin niya at kung maaari, tinanong nga lang niya, ano ang pinagangatwiranan ninyo? Hindi na sila makanig. Dapat ganun din tayo. Handa rin tayong tanggapin kung tayo pinupuna o sinisita, lalong-lalo na kung lumalagpas na tayo sa limitasyon. Kaya hindi po dapat mangyari sa atin ang pangangatwiranan. Sapagkat isa lang po ang matuwid, ang Diyos. At tayong lahat ay mga tinawag na pinangangaralan ngayon ng salita ng Diyos. Na yung salita ng Diyos galing sa Kanya, isinulang ng kanyang mga alagad at mga propeta para basahin natin, mga pahayagan tayo sa bawat isa ng ating mga kasalanan. Kaya po anong sabi dito? Kapag tinanggap na natin ang bata sa pangalan ng ating dakilang Panginoon, siya ang tinatanggap natin. Ngayon, pamarisan natin ang bata para na rin natin tinanggap si Kristo sa ating buhay kung humihira lang ating kapakababa. At kapag tinanggap na rin natin si Kristo, pati yung nagsugo sa Kanya, tinanggap na rin natin. Ibig sabihin, kung ang Diyos pag-ibig, tinanggap na natin ang Diyos na Kanyang Ama na nagsugo sa Kanya, na kung saan siya ay pag-ibig, dapat lahat ng nagiging bunga ng ating pamumuhay sa ibabaw ng sanlibutan ay puro pag-ibig. Kapag nilibag ka, i-pray mo. Siniraan ka ng puro, huwag mong rispakan. Huwag mong sagutan. Dahil kung makikipag-argue ka, matutulad ka na naman dito sa mga alagad ng ating dakilang Panginoon na nakikipagkapiranan. Kaya still humble. Manatili tayo mapagpakumbaba na kung saan yun ang pinakahalimbawa kaya ng tagumpay ang ating dakilang Panginoon sa pagiging niyang mapagpakumbaba. Kaya, paano natin sasabihin? Tagapangaral ako ng salita ng Diyos. Ako'y pinangungunahan ng Diyos, unang Espiritu Santo man, unig Kristo man. Ang tanong, nananahan ba niya ng kapakumbabaan? Nananahan ba niya ng pag-ibig? Kung wala, ibig sabihin, wala sa Kanya si Kristo, wala sa Kanya ang Espiritu Santo, at lalong wala ang Diyos sa puso ng sino man tao. Marahil, iyon ay sakit na. Ang manuligsa, ang magmalaki, ang magmapure, o magpasikat. Yan po ay hindi galing lahat sa Diyos. Sapagkat si Kristo, nagpakumbaba, tayo naman followers ni Kristo, tagasunod ni Kristo. Gawin natin halimbawa yung ginawa niyang pagpapakumbaba at tayo naman ay mga pakumbabaan sa isa't isa. Nagpakumbaba na nga yung leader. Dapat mas mababa ka pa sa leader. Paano kung mas marunong ka sa leader, dinidiktahan mo pa yung leader? Ibig sabihin, sabi nga, hindi ka nagtagatupad ng kautusan kundi isa ka ng hukom. Kaya mag-ingat po tayo dyan. Ano pang sabi dito? Ang sino man tumanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap kundi yung sa akin ng sugo. Kaya po, sasabihin natin, tinanggap ko na si Kristo sa aking buhay. Ang tanong, sabi nga sa Galatia, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon ay na kay Kristo. Na kung saan, nasa pagpipigil tayo, kung pinangunan tayo ng Espiritu Santo, hindi tayo sasagot ng masama sa ating kapwa, manatili tayong mapagpakumbaba. Inihalimbawa niya ang isang tupa na dinadala sa pigitan ng patayan, na kung saan hindi siya nagre-reklamo. Paano kung halimbawa binigyan tayo ng task? Nagreklamo tayo? Hindi po
obligasyon ngayon siya na muna para tayo mga kambing. Kung tayo'y tinuturing na isang tupa, kapag ibinigay mo yan, mahirap man niya kumagaan. Gampanan natin mula sa puso, kapagkat kung nananahan si Kristo sa ating puso, sinunod na rin natin ang kanyang Ama. Siguro po at dito na lang nagbabagi ko. Salamat po sa Diyos at anuman ang ating mga kahilingan, karaingan, inulog po natin nila sa Diyos at ipagkalog sa atin ang kagalingan sa lahat ng ating karamdaman at lunas sa lahat ng ating mga problema. Salamat at magandang tanghali po sa bawat isa.